Ang kwentong ito ay isang fantasy-themed romance na nakabase sa kultura ng silangan. Lahat ng mga pangalan ng tao at lugar ay fictional. Sa mga hangganang bahagi ng Sidang Castle, makikita sa tuktok ng bangin ang isang mandirigmang nakasakay sa isang kabayo. Mahaba ang kanyang itim na buhok, na umaalon sa ihip ng malamig na hangin. Ang kanyang baluti ay namantsahan ng mga dugo mula sa digmaan, bakas ng mga labanang halos walang tigil. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa ilalim ng madilim na kalangitan, tila nagbabaga sa galit at determinasyon. Sa ibaba ng bangin ay makikita ang mga tent kung saan nagkampo ang kanyang kalaban, malalabo ang liwanag ng mga nagbabagang apoy na tila nagbabadya ng nalalapit na kaguluhan. Tanda niya ang isang maalamat na espada na tinatawag na Moon Shadow mula sa kaharian ng Gaewol. Ang espada ay kumikinang ng malamlam na liwanag, animoy sinasalamin ang liwanag ng buwan na natatabunan ng ulap. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad nang kinausap niya ang kanyang espada. Aniya, huwag kang mag-alala, Moon Shadow. Narito ang hayop na nang insulto sa atin. Matitikman mo ang kanyang dugo hanggang sa gusto mo. Habang sinasambit niya ito, kumislap ang espada na parang tumutugon, na parabang nagkaroon ng buhay mula sa dugo at galit ng mandirigma. Ang Moon Shadow ay isang mahiwaga at isinumpang espada, na tila may sariling kalooban at nauuhaw sa dugo ng sinumang kalaban na nanais ang paslangin ng napili nitong may-ari. Hindi lamang ito isang kasangkapan, kundi isang sagisag ng kapangyarihan at awtoridad. Ang sinumang pinili ng espada ay ginagalang at tinitingala bilang natatanging tunay na hari, ang pinakamataas na tao sa kaharian. Subalit, sa kabilang dako, ang sinumang hari na hindi napili ng espada ay madalas na humaharap sa trahedya, na parang sumpang pumapatay sa kanilang kapalaran. Ang kasalukuyang may-ari ng Moon Shadow, si Crown Prince Yigang, ay naging simbolo ng lakas at pag-asa ng kaharian ng Gaewol. Siya ang tagapagmana ng trono at pinamunuan ang 7 taong digmaan laban sa kaharian ng Moha. Sa kanyang tapang, katalinuhan, at taglay na kapangyarihan ng Moon Shadow, nagtagumpay siya at nailigtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak. Dahil dito, siya ay tinitingala bilang tagapagbantay ng Gaewol, isang mandirigmang hari na nakatakdang itala ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ngunit, sa kabila ng tagumpay at kaluwalhasyang dulot ng digmaan, tila may hindi maipaliwanag na anino ng kaguluhan sa kanyang paligid. Ang parada ng tagumpay, na dapat ay ginanap na, ay naantala ng hindi inaasahan, kahit halos patapos na ang digmaan. Ang mga tao sa kaharian ay nagtataka at nagsisimulang magtanong. Ano ang dahilan ng pagkaantala? Sa likod ng mga ngiti ng mga opisyal, may bakas ng pagkabalisa. Ang katahimikan ay nagiging mas mabigat kaysa sa ingay ng mga tambol ng tagumpay. Sa gitna ng kagubatan, humahanggos ang isang babae. Nakasuot siya ng damit panlalaki, at mahigpit niyang hawak ang sibat na tila siya na lamang ang pag-asa niyang makaligtas. Mabilis ang kanyang hakbang, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Ang bawat tunog ng yabag ay nagbabadya ng paparating na panganib. Sa kanyang likuran, humahabol ang isang matandang lalaki na may dalang letigo, ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit. Isang biglang hagis ng letigo ang narinig. At bago pa siya makailag, mahigpit itong pumulupot sa kanyang katawan. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa, ang kanyang sibat ay tumilapon sa damuhan. Napuno ng alikabok at damo ang kanyang mukha habang sinisikap niyang kumawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng letigo. Humalaklak ng malakas ang matandang lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng pang-iinsulto at pagkapanalo. Habang papalapit siya, sinabi niya, alam ko ang binabalak mong gawin nang sinubukan mo akong linlangin sa patuloy na pag-aalok ng alak. Akala mo ba'y di ko napansin? Alam kong nagtatrabaho ka para sa isang tao na ngayon ay malamig na bangkay na sa aking silid. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa babaeng nakadapa sa lupa, ang kanyang galit na ngisi ay nagpapakita ng kanyang paghihiganti. Sabi niya, ngayon, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Dapat ko bang tanggalin niyang maganda mong ulo? Ang babae ay nagpupumilit makawala, ang takot at galit ay halatang halata sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, nanatili ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit tinapakan ng lalaki ang kanyang pisngi at napapikit siya sa sakit, walang magawa at hindi makawala. Ang bigat ng sapatos at ang malamig na halakhak ng kanyang kalaban ay tila tumatak sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang isip, tumakbo ang isang desperadong tanong, putik. Paano ba nauwi sa ganito ang lahat?
Ngunit bago pa may tuloy ng lalaki ang kanyang masasamang balak, biglang napalingon sila sa direksyon ng isang tunog, mga yapak na papalapit, pinalalakas ng mga daong nagkikiskisan sa bawat apak. Kasunod nito, lumitaw mula sa kakahuyan ang isang matikas na kabayo. Sa likod nito, sakay ang isang mandirigma na may baluting animoy kumikislap sa ilalim ng dapit hapon. Napaatras ang lalaki, bakas sa mukha ang gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ti paano ka?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Sigurado akong nakita kitang nahulog mula sa iyong kabayo. Hindi ka dapat narito." Ang mandirigma ay ngumiti, ngunit ang kanyang ngiti ay malamig, puno ng panunuya at bahid ng galit. "Oo, salamat sa iyo, nahulog ako sa kamay ng mga kaaway at halos matalo sa digmaang halos na ipanalo ko na. Hindi ko dapat tinanggap ang inuming iyon." Ang tinig niya ay may halong panghihinayang, ngunit ang matalim na tingin ng kanyang mga mata ay nagbabala ng paparating na ganti. Ang moon shadow, na nasa kanyang tagiliran, ay tila lumiliwanag muli, animoy tinutugon ng sigaw ng hustisya sa katahimikan ng kagubatan. At sa isang malamig at nakakapangilabot na tinig, tinanong ng mandirigma ang lalaki, "Ang reyna ba ang nag-utos sa iyo na gawin ito?" Nanlaki ang mga mata ng lalaki, ang takot ay halatang bumalot sa kanyang buong katawan. Nauutos siyang sumagot, Hindi ko alam kung sino siya. Kinuha ko lang ang pera at ginawa ang iniutos sa akin. Wala akong alam." Ngunit hindi na siya pinatapos ng mandirigma. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang moon shadow. Ang espada ay nagningning sa sandaling iyon, parang nasa sabik sa dugo. Isang malutong na tunog ang narinig ng iwinasiwas ito sa ere, at kasunod nito ay ang pagtilamsik ng dugo na tumama sa damit ng babaeng nakahandusay. Halos mapigilan ng babae ang kanyang hininga habang nasasaksihan ang nakakakilabot na tanawin. Ang pugot na ulo ng lalaki ay tumalbog sa lupa, habang ang katawan nito ay bumagsak na parang walang buhay na manika. Ang moon shadow ay nagpakawala ng isang nakakakilabot na tunog, parang isang halakhak na nagmumula sa kailaliman ng mga libingan. Ang espada, ngayon ay naliligo sa dugo ng lalaki, ay tila may sariling buhay at pag-iisip. Ang pulang likido na tumatakip dito ay parang hinihigop ng mismong bakal, na animoy nagdiriwang sa karumal-dumal na pagkamatay. Ang babae, nanginginig sa kaba at pagkagulat, ay tinitigan ang mandirigma. Ang presensya nito ay kasabay ng bigat ng kanyang espada, hindi lamang ito isang tao, para bang isa siyang nilalang na kayang magdala ng kamatayan sa sinumang haadlang sa kanyang landas. Ngunit sa likod ng nakakatakot na tagpo, alam niyang ang mandirigmang ito ang naging tanging pag-asa niya. Tinatanong ng babae sa kanyang isip kung ano ang katauhan ng taong nagligtas sa kanya. Ang mga mata ng mandirigma ay bumaling sa kanya, malamig ngunit may halong kasiguruhan, "Ikaw. Sumama ka sa akin. Kailangan mo akong samahan ngayong gabi." Hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong. Tumayo ang mandirigma at nilapitan ang kanyang kabayo. Ang moon shadow ay bumalik sa kanyang tabi na tila isang maamong alagad na handang sumunod sa bawat utos. Tumingin siyang muli sa babae, na tila sinusukat ang kanyang lakas at kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. Sa puntong iyon, nagsimula nang magbukas ang isang bagong yugto ng kwento sa pagitan ng dalawa nating bida. Sino nga ba ang misteryosong mandirigma na nagligtas sa kanya? At ano ang dahilan ng pagtakas ng babae, at ano ang magiging papel niya sa buhay ng mandirigma? Sa unti-unting paglalim ng gabi, ang kanilang kwento ay magsisimulang itahi sa mga lihim ng nakaraan, misteryo ng kasalukuyan, at mga sagupaan sa hinaharap. Magpapalit ang eksena sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, ang malamig na simoy ng hangin ay bahagyang pumapasok sa maliit na tolda na nagbibigay ng kanlungan sa dalawa. Sa loob, maririnig ang tunog ng malalim na paghinga, tanda ng pagod at tensyon na unti-unting bumibitaw. Ang babae, pawisan at halatang nauubos ang lakas, ay hinawakan ng likuran ng mandirigma. "Salamat," bulong ng mandirigma, mahina ngunit taos puso. Wala siyang suot na pang-itaas, ngunit ang helmet na tumatakip sa kanyang mukha ay nananatili, tila isang pader na nagtatago ng kanyang pagkatao mula sa babae. Pagod, napahiga ang babae sa sapin ng tolda, humihingal habang pinagmamasdan ang lalaking ginamo niya. Ang likuran ng mandirigma ay puno ng malalalim na sugat at galos, bakas ng matinding labanan na pinagdaanan nito. Ang mga hiwa at peklat ay tila nagsasabi ng kwento ng buhay na punong-puno ng sakripisyo. Mapanuyang sabi ng mandirigma, "Akalain ng ibang tao na may nagawa kang napakahalagang bagay.
Napatingin ang babae sa kanya, hindi alam kung ang mga salitang iyon ay puri, biro, o isang paaring. Nap-icon ang babae at napabangon sa inis, saka inihagi sa lupa ang isang mangkok na may lamang karayom na duguan. Kumalansing ito sa lupa. Galit na sabi ng babae, bakit hindi ba mahalagang bagay ang pagtatahi ng balat ng tao ay? Dapat nagpatawag ka ng doktor at doon ka nang hingi ng tulong kung ganyan pala kalala ang iyong sugat. Bakit ako pa ang pinagawa mo nito? Punit-punit ang balat mo at umaagos ang dugo kahit saan. Hindi niya mapigil ang maalala ang ginawa niyang pagtatahi kanina, ang malalalim na hiwa na tila nakabukas na sugat ng hayop, ang init ng kanyang mga kamay na pilit humahawak ng karayom, at ang tumitilamsik na dugo habang sinisikap niyang isara ang mga punit. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig ng gabi kundi dahil sa karumaldumal na eksenang iyon. Hindi niya akalaing magagawa niya iyon, at higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit siya ang piniling gumawa nito ng mandirigmang ito. Ngunit wala naman siyang pagpipilian dahil niligtas siya ng mandirigmang ito. Ngunit sumagot ang mandirigma sa isang nakakapanindig balahibong tono. Seryosong sabi niya, hindi ko maipapangako ang buhay at kaligtasan ng sinumang nakakita sa aking nasugatan. Napalunok ang babae habang nakatitig sa mandirigma. Ang seryosong tono ng kanyang banta ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kanyang dibdib ay nagtataglay ng kaba at takot na hindi niya makeabli. Ngunit biglang napangiti ang mandirigma at dinugtong niya, hanggat mananatili kang tahimik, ikaw ay ligtas. Pareho kayong dalawa ng babaeng iyon. Napatingin ang babae sa direksyong tinuturo ng mandirigma. Naroon ang isa pang babae, nakahilig sa mesa, mahimbing ang tulog at walang kamalay-malay sa tensyong nagaganap. Ang amoy ng alak ay pumuno sa loob ng tolda, indikasyon na labis itong nakainom bago ito tuluyang nawalan ng malay. Tanong ng mandirigma, siya ba ang nanay mo? Ano ba ang nangyari kanina? Napaupo ang babae mula sa kama at bumagsak sa lupa, at malungkot sa sinabi, Hayes. Wala akong ideya, malalaman ko kapag siya ay nagkamalay na, sa tingin ko. Napansin ng babae na humihingal pa rin ang mandirigma at tumatagaktak ang pawis niya mula sa kanyang mukha hanggang sa katawan. Di niya maiwasang mag-alala kaya tanong niya, bakit hindi mo alisin ang iyong helmet? Naliligo ka na sa pawis. Sagot ng mandirigma, mamamatay ka kapag nakita mo ang mukha ko. Mapagbirong sabi ng babae, ibig mo bang sabihin na sa sobrang gwapo mo mamamatay ako sa kilig kapag nakita kita? Huwag ka mag-alala, hindi ako interesado, kaya pwede mo nang tanggalin yan. Habang nakalikod, nagpa siya ang mandirigma na tanggalin na niya ang kanyang helmet. Di maiwasang mapalingon ng babae at mamangha sa struktur ng kanyang mukha, kahit hindi niya ito makita ng buo. Muli siyang napatalikod at tumikim ng mapagtantong tinitigan niya ito ng matagal. Iniba niya ang usapan para makapag-focus. Sabi niya, nang hilingin mong tulungan kita kanina, akala ko kakailanganin ko pang tawagin si Mei Hyang. Tanong ng mandirigma, Mei Hyang. Sino itong Mei Hyang na sinasabi mo? Napalingon ang babae at habang nagniningning ang mga mata, gulat na sabi niya, hindi mo siya kilala. Siya ang numero 1 babae ng Mei Huaro. Inosenteng tanong ng mandirigma, ano ang Mei Huaro? Isang klinika ba ito? Hindi alam ng babae kung matatawa siya o ano dahil walang ka-idea ang mandirigmang ito. Sagot niya, ang Mei Huaro ay isang bahay aliwan. Tanong sa kanya ng mandirigma, bahay aliwan. Yun ba ay isang lugar kung saan magdamag na nakikipagsaya ang mga lalaki sa mga babae? Sagot ng babae, oo, tama yun nga. Ngunit napaisip muli ang mandirigma, at seryosong nagtanong sa kanya, pero ano ba eksaktong ginagawa ng isang tao para makipagsaya kasama ang mga nang babae buong magdamag? Hindi naman siguro ako maaaring magsanay o makipag-sword fighting o makipagsagupaan sa martial arts sa kanila. Marahil, naglalaro sila ng tago-taguan kasama sila. Nanigas sa kanyang kinauupuan ang babae at tulala habang naluluha, hindi makapaniwala na nakatagpo siya ng isang lalaking walang kamuwang-muwang. Sabi niya sa sarili, nahihiya ako sa sarili ko na kinilig pa ako kanina kahit isang segundo lang. At sa isang punto, tila nakaramdam din siya ng panginginig sa kanyang likuran. Ngunit maya-maya ay naging conscious siyang bigla nang mapansing pinagmamasdan siya ng mandirigma. Nakaramdam siya ng kaunting hiya, ngunit parang isang magnet na hindi rin niya maialis ang kanyang mga mata sa kaharap. Ngumiti ang mandirigma at sinabi sa kanya, alam mo, naisip ko rin ito kanina, pero kahawig mo talaga ang isang salagubang.
Ang pagkahiya at kaunting kilig na kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng pandidiri. Napangiwi siya sa narinig, at nainsultong tanong sa isip niya, ano? Sinasabi mo bang mukha akong isang insekto? Nagdesisyon ang babae na oras na para umalis. Mabilis siyang tumalon patype at nilapitan ang kasamang babae, ang kanyang ina. Sabi niya sa mandirigma, malayo pa ang uuwian ko, kaya kailangan ko nang umalis. Sinusubukan niyang gisingin ang kanyang ina, nay gumising ka na. Hindi kita kayang buhatin sa likod ko hanggang bahay. Biglang inihagis ng mandirigma sa lupa ang isang supot na may lamang pera, at sinabi, ito ang kabayaran para sa iyong tulong. Pinulot ito ng babae at seryosong sinabi, hindi ba ito masyadong magaan para sa hirap ng ginawa ko upang gamutin ka? Iniligtas ko ang buhay mo. Ang pinakamaliit na magagawa mo sana ay sabihin man lang ang pangalan mo. Mariing sabi ng mandirigma, kalimutan mo na. Imposible iyan, at hindi ako nakikipagkaibigan. Napasimangot na lang ang babae, at tinanong, ano yan pa mysterious type lang? Binuhat na ng babae ang kanyang tulog na ina, at nakangiting nagpaalam. Sabi niya, baka magkita tayong muli kung may pagkakataon. Kapag nangyari yon, sabihin mo na ang pangalan mo ha. Follow. Ngunit sabi ng mandirigma sa kanyang isip, malas mo, hindi iyon mangyayari. Dahil nag-iwan ako sa iyo ng isang marka upang mahanap kita kahit kailan ko man naisin. Pinanood niya ang babae na buhat-buhat ang kanyang ina na lasing, at paulit-ulit na sinasabi, ako si Makran. Makran mula sa Huahongno, may asim pa ako, sabi ng babae, alam ko. Natatawa ang mandirigma habang pinagmamasdan siya habang paalis. Kinaumagahan, sa isang payak na kubo, kumalat sa buong paligid ang isang malakas na sigaw mula sa loob. Mamamatay na ko. Biglang napabangon ang babae, nagising mula sa malakas na sigaw. Tanong niya, ano yun? Anong nangyari? Ang sumigaw ay si Makran, ang kanyang ina. Gulo-gulo ang kanyang buhok at napahawak siya sa kanyang ulo, habang nagsisigaw, ang sakit-sakit ng ulo ko. Malala ang kanyang hangover nang malasing siya kagabi. Laminggalinga siya sa paligid at napansing nasa bahay na siya. Tanong niya, pero teka paano ako nakauwi? Nasaan si General Piggy? Nawalan ba ako ng malay? Pinasan mo ba ako pauwi? Mula doon, si General Piggy ay ang matandang lalaki na humabol sa kanila kagabi. Napakros ang mga braso ng babae at galit na sumagot, muntik na akong mamatay, alam mo ba iyon? Ano bang problema mo? Paano mo nagawang magpakalasing ng ganoon? Ngunit hindi pa siya nakakasagot at bigla siyang nagsuka sa kwarto. Nahimasmasan siya ng makainom ng tubig at hangover soup. Nang maubos niya ang isang mangkok nito, sabi ni General Piggy, yun ang paboritong inumin ng Crown Prince, kaya sinubukan ko yon. Pero hindi ko na maalala kung anong mga nangyari pagkatapos. Sabi ng babae, ngayon, ano na ang gagawin mo? Sabi mo, ang pagkuha ng anumang mahalaga mula sa silid ni General Piggy ay sapat na upang mabayaran ang huwangbegang anuman ang kanilang hinihingi. Matapos ang mga taon ng paghahanap nila sa atin kung saan-saan, galit na talaga sila. Nakita mo naman kung gaano sila kaseryoso. Nagsimulang magbihis ang babae, at pinaalalahanan ang kanyang ina, aniya, dapat na tayong mag-empake ng kaunti at umalis na rito. Dahil kung mahuhuli tayo muli ng huwangbegang, wala na tayong takas sa pagkakataong ito. Nag-aalangang sabi ni Makran, pero yun ang palayaw niya sa babae. Ngunit natigilan silang dalawa nang marinig ang isang malakas na ugong mula sa dikalayuan. Sa may lansangan, nagpaparada ang daan-daang mandirigma ng kaharian ng Gaiwol, pinangungunahan ng Crown Prince upang ipagdiwang ang tagumpay sa digmaan. Ang kanilang yabag ay lumilikha ng nakakatulig na ingay, sinasabayan ng tunog ng mga tambol na nagmamarcha sa ritmo ng tagumpay. Patuloy ang pagmamarcha ng mga mandirigma ng Gaiwol, tila isang paalala na ang digmaan ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa kapayapaan ay magsisimula pa lamang. Abangan ang mga susunod na tagpo sa ating kwento, kung saan magsasama ang dalawang pusong may itinatagong lihim at mga sugatang nakaraan. Isang mandirigmang may malupit na kasaysayan at isang babaeng may matibay na layunin, parehong nakatali sa isang mapanganib na landas. Sa harap ng mga bagong hamon, magtatagpo sila sa isang pagsubok na magpapabago sa kanilang kapalaran. Paano nila haharapin ang mga bagong pagsubok na darating? Ano ang kanilang magiging papel sa malaking laro ng kapangyarihan at digmaan?
Abangan ang kanilang muling pagkikita sa susunod na kabanata.